So, hi guys. Pakita ko lang yung auto kanina na inana natin, nilapag natin. Okay. So, konting recap lang guys kasi I'm not so sure kung klaro ba yung pananalita ko kanina dahil medyo maingay at the same time wala akong dalang mic. Okay, so pakita. Ito yung build ko guys na standard ko naman talaga na build for FMA na rigid na build. So, but I usually use one popsicle lang talaga dito sa front. But as for this video purposes, para maipakita ko sa inyo guys paano ko sinet yung brakes ko, paano ko ipapasok yung auto ko pag may mga technical na part, lalong lalo na pag pag tawag na ito. Yung tulad nun may dalawang dragon back na magkasunuran. So, naging question kasi siya sa akin ng tropa. Kaya, might as well, I'm going to post it. And, also na din, ipakita na lang din yung talaga yung actual data. Actual na pangyayari. How I did or paano ko sinet yung auto. Okay, konting recap lang tayo guys ha. Okay, so, eto nakakaskas to guys na brakes, sponge. Pero guys, pag mga technical, ay advice sa inyo guys na gawing late braking yung brakes nyo. Yun yung para para mas mabilis bumaba yung tawag na ito, yung talon nyo. Para pag sa next naman, kung kunyari double dragon back yun, hindi ba mataas yung travel time ng yung travel jump pala ng kotse nyo, yun. So, ang I suggest nyo is eto. Yung etong gitna yung nyo, gawin yung marking. Parang dyan yung dyan kayo mag-uumpisa. Pwede nyo pang iusog yan until dito. Yun, sa late braking. And also, I advise for the purpose lang kasi dun sa test kasi guys, dun sa video na pinakita ko. I advise talaga sa inyo guys, eto, lagyan nyo to ng tape. Eto na part. Huwag nyo nang lagyan ng tape guys yung yung tawag na to, yung sponge. Hindi nyo kailangan lagyan yun. Ito lang pag nagle-late braking kayo. Kasi ang nangyayari kasi guys, eto hard surface kasi to. And ang nangyayari doon, pag tumama to sa panel, may mga times guys, pag patatama to sa panel, yung parang neto, groove neto, yung parang magaspang na part ng plates. Yan ang nagko-cause kung bakit tabingi yung exit mo sa talon. Yun ang nagko-cause. Kaya might as well takpan nyo lang to ng tape. Ito hanggang dito lang, yung maliit lang. Basta wag nyo lang takpan talaga yung pinakaunang part ng sponge nyo. Okay, yun lang. And then for dito naman sa likod, yan lang yung ginagawa ko palagi guys. As I've always yung bang settings ko dati pa, ganito talaga. Ito hindi ko lang inayos ng gusto guys kasi for yun nga, test purposes na nga lang kasi talaga. So yan yung braking ko, dapat ang sa akin pinapatama ko talaga to dito na, ito na part, yung 2mm na to, kasi ito yung magiging first approach nya, first braking nya. So kahit mabilis yung takbo mo, niratrat mo yung layout, tapos technical yung layout, okay lang. Tapos ito. And one last also pala guys, huwag kayong matakot mag-hard braking pag FMA gamit nyo. Kasi iba naman kasi talaga yung hatak ng FMA, especially sa CFM. Huwag nyong gayahin kung ano yung sponge na ginamit nyo sa CFM nyo, yun ang gagamitin nyo sa FMA. Magkaiba talaga yun guys. Iba yung magiging reaction nun. Okay, and also ano pa ba ulit yung ko. And also pinakita ko kanina yung adjustment ko sa dampers. Yun, kung anong ginawa ko. So hindi lang siya pang decoration yung dampers. Yun, pinakita ko lang na paano siya nag-react. Okay, so I think yun lang yung guys yung ko, recap ko dito. At pag may mga kayo guys, mga suggestion pa na na gawin natin sa build nyo, just comment na lang kayo para at least masagot natin yun. Tapos pwede nating ilapag siya para may actual talaga na evidence, actual test. And ito as usual, yung tatanong kayo dito sa front ko, gumamit pa rin ako dito isang washer. So don't worry guys. Well, wala nang magagawa doon guys sa bawal nila.
But may ipopost ako na video, kausap ko yung committee ng ng gumawa ng isa sa mga committee na nag-approve sa stock class na rules. So ipopost ko, tapos mga marshal din yun sila, ipopost ko yun. Well, Japanese nga lang yung lang yung usapan, pero I'm going to post it para at least malinawan kayo na yung sinabi ko hindi siya yung personal ko lang na alam. At least alam talaga, no knowledge siya dito sa Japan na legal talaga tong gamitin. Wala problema doon. But anyway, dun lang guys yung recap ko ha. Dun lang, tapos tingnan nyo na lang sa video. Sige guys, panoorin nyo na lang yung video. Ang takbo. Guys, subukan natin guys sa Pakita ko lang guys kung paano ko piniclear yung may dalawang magkasunod na double dragon block. Ano yung ginawa ko sa prior nung explain ko na. Okay? So we have here, I think sa 2.9 mahigit siguro. Wait lang guys, pakita ko lang yung battery. Ilan? Okay, 2.99. Lagay ko muna dito guys. Ilagay ko na yung battery, tapos na-check ako sa yung gamit ko pala guys ay may kita basta 33.6 yan guys. Yan 33.6 yung kph, tapos yung natin dito guys, yung gear is 3.5, tapos hyper dash lang. Pakita ko lang yun sa inyo guys yung yung lapad. As what you can see, may dalawang double dragon box. Double dragon box. Saka yun lang naman ata yung yung critical talaga dyan kasi mahaba kasi yung bola. Tapos doon lang ng maganda. Merong cut jump pero hindi na may problema. But anyway, testing natin. Okay. Okay, so nakita nyo naman na nakatapos naman siya. Pero kung napapansin nyo yung run, parang yung lapat niya may konting ganyan, nakaslant siya. Kaya lapat, diba? May konti siyang ganyan. So i-eliminate natin yun. So pinakauna natin baguhin nun, bago tayo magpalit ng motor, pinakauna natin gawin nun is natin, eto na dampers sa gitna, eto yung i-adjust natin. Okay, pakita ko lang sa inyo. Right now I have 1.54. Kunin natin ito, current nya ng battery. Check natin kasi kanina is 2.99, diba? Double check natin yung box. So 307 yung battery. Okay, so mangyayari, lagay ko muna yung battery kasi. So what I did is I changed nung bowel dampers, instead na yung cylinder yung gamit ko kanina to correct the posture sa talon. Dalawang magiging settings ko na ito dapat, either cylinder pa rin, tapos instead na yung ball caps ay rubber tube ang gagamitin ko doon na pamalit. Pero subukan muna natin, palitan na lang totally kaagad yung dampers. Okay, lang tayo, nagbaba ng weights konti sa harap. Okay, test natin. So mas safe siyang pumapasok guys, pero andun pa rin tumitingala pa rin siya.
Kaso lang dito, na ano siya dito sa, eto. Pakita ka lang. Eto siya. Tumabit. Eto ata, tumama ata dito. Ito guys. Uneven kasi yan guys. So, kaya nung pagtalon niya, papapunta sa side, tumama dito. Okay guys, so ang magiging assessment natin, babalik natin yung okay naman siya. Eto, kaso lang, ang gagawin lang natin, babalik natin yung cylinder, papalitan natin ng rubber tube. Titingnan natin kung paano siya mag-react, ha? So, binalik natin yung cylinder, tapos naglagay ako ng 40mm na rubber tube dito. Ngayon is, eto, kunin natin para mas mataas to na battery. Pakita ko lang. So, 3.1 yung battery na gagamitin natin. Okay, pataas ng pataas. Hyper pa rin guys, same pa rin yung gear ha. Ilagay ko lang. So, maglalapag na tayo. Okay. So, meron pa rin siya na ano, meron pa siyang ganun pala taas na angat sa front, pero somehow hindi na siya yung permanent na umaangat, pero meron pa rin. So, papaano natin ulit, adjust natin yung dampers. Okay, anin ko lang guys. Ito 306 lagay natin. Explain ko lang, eto pinalitan natin to ng 6mm guys na ano, rubber tube yung height. So kanina is 4mm, ito naman ngayon is 6mm na rubber tube ang pinalit lang natin. Tapos yung battery 3.06. So check natin ulit yung posture niya. Oh, yun. Ito yung poster mo. Oh, diba guys? Oh, diba? Pansin nyo naman siguro guys yung tagal. Okay, so nasa ano lang yun guys, dampers. May mga pagkakataon pa rin tumataas siya yung front, pero hindi na talaga siya ganun ka-prominent. Okay. So far, yun guys, na ano na natin, nakuha na natin yung takbo, no? Tapos nakita nyo na din yung paano siya pumapasok sa double dragon back. Pakita ko guys kasi baka anuhin nyo na hindi talaga 3.5 yan. 3.5 yan. So lagyan ko ngayon ng power dash, ha? For the battery guys is 3.12. Okay, sinasagad-sagad muna natin. Okay, testing PD 3.5 PD. Medyo mabagal yung motor, ah. Hanap tayo ng sprint dash guys. May sprint dash naman ata ako eh. Nadala. Double check ko lang kung may dala ako. Nabagal nga siya guys. So naka-sprint dash na. Pinalitan natin yan. Sprint dash. Tapos yung battery is 304 volts yung battery. Pakita ko sa inyo yung motor, ah. So yan. Naka-sprint dash na yan guys. I-double check natin. Okay guys. Ito.
yun, pasok pa rin siya sa swelda. Okay guys, so at least pinakita ko sa inyo na kahit nagtaas pa tayo ng battery or at saka motor, kahit pa paano, ay pumapasok pa rin. Yun lang yung purpose natin, pumapasok siya sa ganitong settings, sa ganun na ano. So, may napapansin lang natin is may konting bounce siya, minimal bounce. So, paano yun makorek guys? Ang mangyayari nun is dito yun sa gitna. Yung ano niya to, yung dampers dito sa gitna. Ang mangyayari nun guys ay ibababa ko ng ano, dadagdag ako ng haba pala ng neto, yung tawag neto, yung rubber tube. At the same time guys, eto din might be I'm going to add eto rubber tube dito. So yun ang ano, yun ang regarding dito sa ano na to, how paano nyo gagamitin yung braking nyo to set sa mga ganun na mga layout pag may mga technical na area, technical na part. Okay, so yun lang guys yung regarding dito sa ano natin sa FMA na yung standard build, standard braking setup. So hope ay ano kayo, may makatulong sa inyo. Okay guys, so yun ang ano, yun dito regarding dito.